moral, paninindigan mo ba na para bang ang dating pinopromote pa ng Diyos yung katulad ng ginagawa? Yung point yata dito yung tatlong asawa eh. Yan ang trip mo. Who am I to judge? Nagkakaproblema kasi tayo, brother, dun sa yung pinapangaral mo kasi sa mga tao. Pero yun talaga yung pinakamali dun. Walang sinabi si God na huwag mag-asawa ng madami. Hindi nga, may nababasa nga ako nun sa Biblia eh. Tignan mo, katulad doon, halimbawa, gagamitin mo pa Quran, pwede mag-asawa ng marami. Eh kahit sa Quran, may requirement din sa pag-aasawa ng marami. Hindi naman yan basta na lang. Okay. Alright guys, pag-usapan natin, alam ko hindi naman ganong tinatawag na importanteng issue. Kaso lang, sa pag-uusapan natin ay malaking impluwensya to sa mga kabataan. Sa mga kabataan na mabubulagan ang kanilang kaisipan regarding sa issue na to. Yung pinag-uusapan nila doon guys sa video na bibigyan natin na reaction ay tungkol yun kay Bugoy Dakoykoy. Kung hindi nyo kilala si Bugoy Dakoykoy, hindi ko rin siya kilala gaano eh. Pero nakikita ko lang siya sa mga social media na siya yung lalaki na 3 yata asawa. Minsan nga sinabi niya umabot pa ng 4 eh. So doon siyempre bilang tayo dito sa Pilipinas ay conservative na mga na bansa at talaga namang napagkuha natin na yung tinatawag na nakasanayan natin na bawat isang lalaki ay isang asawa lang. So, kumbaga sa kuan, parang hindi siya normal para sa mga Pilipino. So, yun na naging issue doon sa video na yun. At minsan, si Bugoy Dakoykoy ay kanyang binigyan ng tinatawag na paliwanag yung kanyang sitwasyon. Minsan pa nga may narinig ako, hindi ko lang na hindi mo lang kayang gawin yung ginawa ko. Kumbaga, hindi mo lang kayang gawin yung ginawa niya na dami niya asawa. Masasabi ko lang sana all Bugoy Dakoykoy. Anyway, tama yun. Isang ka-extraordinaryong kalagayan yung ganon. May asawa kang 3, 4. Physically, mahirap. At mentally, mahirap din para sa akin. At tinatawag na financially, mahirap. Pero nagawa niya, ibig sabihin, extraordinaryong lalaki siya. Extraordinaryong lalaki siya na nagawa niya yon. At sa kanyang sariling panindigan, kumbaga kanya-kanya nga tayong buhay. Ang atin lang, baka mabigyan ng tinatawag na impluwensya yung mga kabataan. Kasi guys, nung ako bata pa, may isa kaming pinsan, pareho kong apelido, na bawat uwi sa Mayo, iba-iba asawa niya. Bawat uwi niya sa Mayo ba? Kasi ang kami mga probinsyano, Bohol, tuwing Mayo, nag-uuwian kami. Kasi nga, ayun na, alam mo na, makita-kita kayo, ganun, galing sa Maynila, galing sa Cagayan de Oro, Davao, may gumawa po, may pumangit, may ganun. So, bawat uwi niya, kami yung mga kabataan, yung naiwan pa doon sa probinsya, bawat uwi niya sa probinsya namin, iba-ibang asawa ang dala niya. Iba-ibang asawa. So, pag nagbibiruan kami, para kang si ganito kunwari, pangalan niya, Nonoy. Para kang si Nunoy sana all, nga ganon. So, iba-iba, nagiging kami mga kabataan, nagiging namin yun. Yung parang model na kami rin paglaki namin. Ganon din gagawin kasi parang sikat bukang bibig ng mga kalalakihan na pag uwi niya, iba-ibang asawa ang daladala niya. So kami mga kabataan, nag-i-impluwensya sa amin. Which is tumanim talaga sa isip ko yun. Yung yabang ba? Yung bruskuhan natin, kayabangan natin. Kaya nung mga nagbinata na ako, ay talagang medyo may pilyo tayo sa babae. Naging pilyo tayo sa babae. Tapos, kahit nung nag-asawa ako, ang palagi kong iniisip ay hiwalayan yung asawa ko. Naging unfaithful kasi nga pero dahil nga siguro sa gawa na rin ng Diyos o kaya, alam mo na, mga gumagawa ng pero pangit yung naging tanim sa isipan namin mga kabataan. Yung kanyang pinakita na iba-iba asawa niya pag umuwi siya. Naalaman-laman ko lang nung tumanda ako, kaya iba-ibang asawa niya kasi may problema sa attitude at may katamaran
na yung babae mismo ang umaalis. Siyempre, may kagandahang lalaki siya, gwapo-gwapo siya. So, madali siyang makakuha ng pamalit doon sa mga asawa niya at hindi rin naman siya mapili, di ba? Basta sino lang yung magkagusto sa kanya, ay asawahin niya. Tapos yun na nga, na-realize siguro ng babae, ay iniiwan din siya o kaya naghihiwalay sila dahil nga dun sa attitude niya. So yun ang nakikita, yun pala yung sa likod ng istorya ng buhay niya. Kaya kami naman, napapahanga kami sa kanyang ginawa na paiba-ibang asawa pag umuwi sa aming probinsya. Ganon din si Dakoy-Koy. Baka kasi ma-impluwensyahan yung mga bata na mga lalaki dito sa social media na maganda pala pag marami kang asawa. Kasi, yun na nga, yabang. Lalaki kasi tayo, mga lalaki kasi, pag maraming chicks, maraming hahanga sa'yo. Dahil gwapo, feeling mo gwapo ka, macho ka. Pero, yun na nga, nabanggit doon sa Quran, ibig sabihin sa mga Muslim. Sa mga Muslim naman, may mga tinatawag silang mga clarification or kaya tinatawag na mga nila na bago ka makapag-asawa ng marami or apat ay may mga guidelines silang ginagawa. Alam ko, ang pagkakaintindi ko lang, kadalasan sa kanila, duwa ba yun sila, dalawa asawa, at the same, kailangan maibigay mo yung the same, kung ano yung maibigay mo sa isa ay pantay lang, parang isa sa ganun. So, ang pag-aasawa, tulad yan, emotional. Parang feeling ko kasi nawawala na yung tinatawag na loyalty. Kasi dami mo asawa eh. So kung depende na rin sa babae kung tinanggap nila yung sitwasyon. So may mentally siguro may mga imbalance. Sorry sa mga bugoy Dakoy-Koy, walang personal lang to reaction lang to sa kalagayan mo. So hindi ko alam bakit napapayagan ng mga babae ng ganon. Siguro talagang tinawag na talaga sila, liberated na babae. Isa yon sa mga So, ang loyalty nawala na doon. So, pagkatapos, may emotion pa ba? Libog. Palagay ko libog. Ikaw lalaki, haring-hari ka. Sabi nga ni Dakoy-Koy, hari ka. Kasi biruin mo naman, parang 4 na asawa, may 4 na slaves ka. Slave sa pag-ibig, hindi sa Siyempre, natural, pag isiservisyohan nila, magkakaroon sila ng tinatawag na hindi mawawala siguro yung tinatawag na magkukuntisan sila. Kahit sabihin nilang, hindi, walang ganun sa amin, pero hindi nawawala kasi siyempre iniisip ng bawat sa babae na if ako ang mangingibawo sa 4 na to, malamang ako ang mananatili sa buhay ni Dakoy-Koy. Ang gwapo ni Dakoy-Koy, bugoy Dakoy-Koy, Ganon ang mangyayari doon sa mga babae. So, emotional, sa emotion, sa loyalty, nawala na. Pangalawa, yung financial. Bilib ako sa'yo, Dakoy-Koy, siguro sobrang yaman mo, o kaya talagang madiskarte ka. Kasi ako, guys, sa totoo lang, isa lang asawa ko, simpleng babae pa, simpleng babae lang. At isa yan na dahilan bakit nagtagal kami ng asawa ko, kahit na gusto kong naging unfaithful ako sometimes sa pamumuhay namin at nanatili ako sa kanya dahil napakasimple lang ng asawa ko. Pero hirap na hirap ako sa financial. Siguro hindi ako ganun kagaling mag-provide bilang lalaki. So aminin ko yan. So hirap na hirap ako sa financial. So kung 4, 3, may anak ka pa, ano na mangyayari, di ba? Ano mangyayari? So kay Dakoy-Koy, kaya sinasabi niya, hindi lang nyo kayang ginawa ko eh. Kasi talaga napakahirap nun. At siguro yung pag-aaway nyo mag-asawa, siguro pag 3 asawa mo, 4, pag nag-aaway kayo sa isa, pwede ka magtampo, punta ka lang doon sa isa, okay na. 'Di ba? Bahala ka sa buhay mo, magtampo ka diyan. Meron pa naman akong 3 may 2 pa naman ako eh. So hindi siguro affected yung lalaki kasi feeling niya marami pa siyang reserba. So ganun 'yun. Sa mga kabataan, sana hindi nyo maging ehemplo yung ganun. Hindi ko sinabing nanghusga kay Bugoy Dakoy-Koy, buhay niya yon, may kanya-kanya tayong buhay. Pero yung influensya sa mga kabataan, sana hindi nyo mag-i-influensya yung gano'n na marami kayong asawa. Maganda pa rin yung may tinatawag na loyal tayo.
At hindi ako naghugas ng kamay. Sabi na, loyal ako sa asawa ko. Sometimes sa may, some part of my life na hindi ako naging unfaithful ako nga sa asawa ko dahil doon nga rin sa nag-i-influensya ko nung kabataan ko. But, nakorek ko naman sa tulong ng Panginoong Hesus, nakorek ko yung pagkatao ko at ginawa ko naman, bumabawi ako sa asawa ko. So, I hope guys, yung mga kabataan ngayon, kung may manonood sa, wala namang gano'ng akong followers, pero kung sa mga kabataan na may makapanood nito, I hope na hindi nyo maging influensya sa inyo yung gano'n na magmaraming asawa kasi talaga napakahirap sa lahat ng bagay. So, hanggang dito na lang tayo guys. Bye-bye!